Nang tinitingnan namin tinatawag nating epic curve na kung saan ay nalalaman namin kung dumarami pa yung kaso. Opo. Medyo steady siya, hindi pa namin masabing tapos na yung outbreak. Umaasa kami na wala nang mahahawa. So pakiusap po namin sa pamanan, tulungan sa paglilinis at yung maglilinis po kailangan may bota para wala po yung mga putik na yan sapagkat nandiyan po ang mikrobe. Ayan. So, doon sa mga nagbibigay ng ayuda, dagdagan po natin, bota po, isa sa mga mahalaga palang kailangan ngayon dyan sa mga biktima ng Bagyong Sendong. Salamat po, Asek. Maraming salamat, Igan. Asek Eric Tayag ng Department of Health. Sa ibang balita, 3 naarestong suspect sa pagkuyog at pamamaril ng sumpak sa isang lalaki sa Maynila sinampahan ng reklamong murder. Babala po nakababahala ang video na aming ipakikita sa inyo. Narito ang report ni Emil Sumangil. Mga sugatan sa pagsalubong sa bagong taon ang tinututukan ng GMA News Team sa Jose Reyes Memorial Medical Center nang biglang mangibabaw ang tinig ng mga lalaking tila ba nag-aaway. Sa labas ng ospital, ito na ang nasaksihan. Lalaking kinukuyog ng 5 iba pa habang nakandusa sa kalsada. Maya-maya pa, nahagip ng kamera ang isang lalaki na may hawak na sumpak at itinutok sa ginulping lalaki. Sinadya naming hindi pakita ang mismong pagbaril dahil masyadong sensitibo ang kuha. Sa bilis ng pangyayari, napaatras ang aming kameraman. Pero patuloy na nakunan sa kamera ang walang tigil na pagbubugbog sa nakatumbang biktima. Mabilis ding nagpula sa mga lalaki. Agad naman siyang pinusukan ng isang sumaklolong sibilyan. Dali-dali mang naisugod sa emergency room, binawian din ang buhay ang 18 anyos na biktimang kilalang si Fernando Mendoza Jr. 6 ang butas ng bulitas na tinamo ng puso ng biktima dahil sa tama ng bala ng shotgun. Bukod pa sa mga tama ng basag na bote na pinukpok sa mukha ng biktima. Sabi ng bakla, wag nyo kaming anuhin kasi mabait kami. Tapos, sabi nung pinsan ko, wag nyo nang anuhin kasi mabait nga sila. Bigla niya pong sinuntok yung pinsan ko. Tapos gumanti po yung pinsan ko isang beses. Tapos, ayun po, pinag-ano na lang po nila. Nag-away na po sa loob ng jeep. Ilang oras makaraan sumiklab ang gulo. Nadakip ng MPD Station 3 at Homicide Division ang 3 sa mga suspect na sila Robert Palacio, Rio Humalos at Jacinto Dante na pare-parehong tumanggi sa paratang. Sir, nung gabi po nung nagkarambulan yun, wala po ako nun. Okay. Bigla na lang po kami dinampot ng umaga. Nagiinom po kami sa daanan ng tindahan namin. Hindi ko nga rin alam kung bakit nila ako nidinampot. Hindi ko rin alam kung ano yung violation ko na nagawa ko. Kung bakit nila ako kinulong. Sa investigasyon ng Homicide Division, lumilitaw na may inasarang biktima sa sinakyan jeep patungo sa papasyalang Luneta. Ang inasar na Mendoza, tumawag daw ng mga kasama kaya nagkagulo. Tigasin din po yung bata na talagang talagang mapilit ho siya hanggang sa umabot na ho sila doon sa ganung sitwasyon. Itinuro raw ng saksi sa pulisya Jacinto Dante na siyang nagpaputok umano ng sumpak pero todo tanggi ito. Kasi natutulog na kasi ako sa bahay, bigla akong dinampot Yung gabi yung nangyari ng bula, alam ko po yun pero kasama ko po yung mga pamilya ko nun kasi taong bahay na akong maano ron Siyempre, sobrang dami mo ng tao, turo na lang mo ng turo. Pero ayon sa MPD, hindi magsisinungaling ang video kung saan makikilala raw si Jacinto bilang ang lalaking nakaputi at nagpaputok ng sumpak. Dalawa rito na positively identified ng mga witnesses natin na dalawa sa mga promesbak doon sa grupo ng kabataan. At ito ngang si Jacinto Dante, nakuhanan ng video ng Channel 7 during the actual killing. Dahil established daw sa investigasyon na may intensyon talagang patay ng biktima. Ayon sa pulisya, reklamong murder ang isinampa laban sa mga suspect. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Nakaburo na kayo sa Tondo, Maynila ang 18 anyos na lalaking kinuyog at binaril ng sumpak. Sa gitna ng pagdadalamhati, sinisikap ng ina ng biktima na sariwain ang masasayang alaala ng anak. At may live report po si Jay Sabale. Jay? Igan, ito ang 3 araw ng burol ni Fernando Mendoza Jr. dito sa Barangay Hall ng Barangay 191 Zone 17, Tondo, Maynila. Ayon sa ina ni Mendoza na si Aling Martes,
si Fernando raw ang bunsong lalaking anak niya at pangsyam sa 10 magkakapatid. Mabait daw ang anak niyang ito at hindi pala away. Ang hilig daw ng binata ay maglaro ng bilyar at magaling siya rito. Kaya madalas daw mapalaban ng pustahan si Fernando at sa tuwing mananalo ito ay binibigyan niya ng balato ang kanyang ina. Ito raw ang kanyang inaasahang utusan pag may kailangan siya, kaya malaking kawalan sa kanilang anak. Sa ngayon, pinoproblema ng pamilya ang gastusin sa pagpapalibing sa anak dahil ang kinabubuhay daw ng mag-anak ay ang pagtitinda ng buko. Mananawagan ako kay Mayor Lim na sana tulungan niya kami sa inabot ng anak ko. Sa Miyerkules ng hapon nakatakdang ilibing si Mendoza sa Manila North Green Park at dahil sa paghihintay ito sa mga kamag-anak na magagaling pa sa probinsya. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Umabot na po sa mahigit 700 ang bilang ng mga naputukan at tinamaan ng ligaw na bala sa pagsalubong ng bagong taon. Ang masakit, may ilang namatay tulad ng isang batang nasabugan ng paputok na kanyang tinulot. Narito ang report. Patay ang 7 na taong gulang na si John Vincent Gonzales matapos masabugan ng inipong pulbura mula sa mga pinulot na paputok. 2 kalaro naman niya ang sugatan. Ang nakakita ko, nung may narinig po akong sumabog, bigla na lang kung nakita ko yan ako. Ano po? Ilan lang sila sa mga biktima ng paputok sa pagsalubong sa 2012 na sa huling tala ng Department of Health ay umabot na sa mahigit 700. Kasama rin sa bilang na yan ang mga tinamaan ng ligaw na bala. Marami nga sa mga biktima ng paputok ay mga bata, tulad ng isang ito na isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Naputokan siya ng pikulo, ang numero 1 sa mga paputok na nagdulot ng pinakamaraming pinsala sa mga nakalipas sa salubong. Illegal na paputok ang pikulo, pero kahit ang mga hindi bawal, mapanganib din. Tulad ng kwitis sa pangalawa at luces sa pang-4 naman sa mga pinakadelikadong paputok sa pagsalubong sa bagong taon simula noong 2008. Sa datos din ng DOH, karamihan ng mga napuputukan, mga lalaki. Mas marami pa rin sa kanila ang mismo nagpaputok, pero bahagya lang ang lamang sa passive o yung hindi naman nagpaputok pero nadamay. Kabilang naman sa 22 biktima ng ligaw na bala, ang 7 taong gulang na si Angelita na namatay matapos tamaan ng bala sa dibdib habang nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Pag tama po sa kanya, sabi niya, aray. Pag gano'n niya, doon yung ng mata niya, tapos bigla na siya, tumirik ng mata niya, nanigas na siya. Hinala, kung saan ang galing yun? Yun, wala pa po talaga. Kasi karamihan po dito sa amin, puro pulis, puro bagong pulis. Kaya ang PNP nag-random paraffin test na rin sa mga pulis. Inuuna ang mga lugar kung saan may nabiktima at may ulat na may nagpaputok. Sa pinakahuling tala, 10 ang nahuli nagpapaputok ng baril mula December 21 hanggang January 1. Kung yung indiscriminate firing niya yon, halimbawa, dumapo, napatunayan, nakapatay, that's another case. Pati basyo at tingga gaya ng narecover sa press office ng Manila Police District, isinailalim na rin sa ballistics test. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Dadaragdagan pa ang mga biktima ng paputok at ligaw na bala na isinugod sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. By live report si Oscar Oida. Oscar? Igan, umabot na nga sa 105 ang bilang ng mga naisusugod dito sa East Avenue Medical Center na nabiktima umuno ng paputok. Mas mataas na yan, Igan, sa naitala noong nakaraang taon na umabot sa 101. Ang mga pinakahuling isinugod dito, Igan, ay nasa edad na 20 hanggang 24 anyos, kabilang na ang isang tinamaan ng ligaw na bala. Posibleng mga nagsisimot na lang daw to ng mga naiiwang paputok noong bagong taon at nadali pa. Sa listahan ng East Avenue Medical Center, lumalabas na ang pinakamaraming na biktima, Igan, ay biktima ng Piccolo. Umaabot yan sa 25. 14 naman ang hindi matiyak na klase ng paputok. Nariyan din ang Lucis at ang Goodbye Philippines na ilan nga sa mga nangungunang ng biktima sa taong ito. Samantala, Igan, sa buong magdamag naman, at least mula alas 10 kagabi hanggang sa kasalukuyan, ay wala pa namang naisusugod dito sa East Avenue Medical Center ng mga panibagong biktima ng paputok. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, ilang kumpanya ng langis nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo simula ngayong araw. 70 sentimo kada litro ang dagdag singil ng Shell at Eastern Petroleum sa kanilang unleaded gasoline. 60 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng regular gasoline, habang 30 sentimo ang itinaas sa kada litro ng diesel. Nagtaas din po ng presyo ang Shell sa kerosene ng 20 sentimo kada litro.
Nag-abiso ang Shell na hindi muna sila magtataas ng presyo sa Cagayan de Oro at Iligan City na sinalanta ng bagyong Sendo. Ang price adjustment ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng krudo sa world market. Maalma naman ang mga jeepney driver at motorista sa unang round ng oil price hike ngayong taon. Tumaas din ng presyo ng LPG na posibleng masundan pa sa susunod na linggo. Darito ang report ni Julius Segovia. Kasabay ng pagbabalik klase at kasunod ng pagbabalik trabaho ng marami, ang unang round ng oil price hike ngayong 2012. Kaya naman ang mga tsuper na aming nakausap, kabubukas pa lang ng taon, eto't napapakamot na ng ulo. Pagbaba sila ng 30 centavos, tataas sila ng piso. Kaya, nahihirapan kaming mga driver. Mapupunta lang sa diesel ang kinikita. Kaya hanggat maaari, tataas na yung pamasahe, nakakaawa ng pamilya namin. Tingin ng transport group na Pasang Mazda, tila binabawi lang daw ng mga oil company ang 2 beses na rollback sa presyo ng produktong petrolyo bago magpasko. Eto, umpisa ng taon. Tinira na, binawi na kagad yung 30. Eh, hindi pa tatalo yung mga iyan. Eto na ang bawi. 30 ngayon, next week, baka 60 pa ang kunin nila. Sa buong 2011, 30 beses nagtaas presyo ang gasolina at 18 beses nagbaba. Sa pagsusuma ng GMA News Research sa datos ng Department of Energy, lumalabas na 6 na piso at 30 sentimo kada litro ang gas price increase sa buong taon. 5 piso at 10 sentimo naman ang lumalabas na net price hike kada litro sa presyo ng diesel. Nagtaas din ang presyo ng auto LPG, piso at 30 sentimo kada litro. Hanggang kusina, ramdam ang price hike. Nagpatupad din ng taas presyo ang LPGMA, 30 piso sa kada 11 kilong tangke ng LPG. Ayon sa LPGMA, mas mababa pang araw ng 3 piso ang dagdag presyo ngayong linggo sa regular tank. Dapat kasi 33 pesos ang increase sa kada 11 kilogram tank. Gayunman, di na raw nila mapipigilan ang pagpapatupad sa susunod na linggo ng piso at 50 sentimo pang dagdag presyo sa kada kilo ng LPG. Ang kabuang 450 kada kilong price hike. Katumbas daw ng itinaas ng contract price ng LPG sa world market. Galing sa mga mamayan natin sa holiday. So, siyempre, ubos ang mga pera nila. So, tapos sasalubungin pa ng pagtaas ng presyo. Tingin ko dapat, sa position namin, dapat siguro, dapat staggered basis man lang. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Mga taga-Ligaw Albay, pinapayagan na lamang mag-alaga ng hanggang 2 aso. Panukalang Sky Bridge ng MMDA, solusyon daw para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.